Hello there, Libra side. Welcome to your private monthly reading. So Libra, this reading is for the month of July for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, may tinitip na lang ako sa camera. Anyway, Libra, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. I'm going to do Libra two readings, love reading and career and finances. So, Libra, unahin natin yung love reading, then later yung career and finances. So, as I said, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers for the love reading. Pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. If hindi kayo naka-resonate sa reading na to, Libra, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate sa reading na to. So, if hindi kayo naka-resonate at all, then hindi to para sa inyo. So, I'm going to pull an oracle card. This is an Island Time Wellness oracle card for your love situation. Wedding rings. Ang gaganda ng mga ano ngayon. Wedding rings. So, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. So, Libra, baka ikakasal ka this July. Or baka may magpa-propose sa'yo this July. So, tignan natin sa tarot cards ano yung pwedeng mangyari this month of July connected to this wedding rings. So, Libra. Possible na pwedeng mangyari. For the month of July for Libra. Libra, you are a single person. And I think may mag-effort na to take that leap of faith towards new beginning with you. May mag-offer talaga sa'yo ng marriage. Libra. Pero feeling ko you will not accept the offer. Why, Libra? Kasi feeling ko, Libra, may inaantay ka. May inaantay ka pang pass. Na, hindi ka pa naka-move on from your ex. And I think, parang may mga plano ka pa for the both of you, for the ex, ganyan. Pag yung attention mo nandun pa, yung isipan mo nandun pa. So, hindi ka pa talaga naka-move on. And, hindi ka sure about this person. Parang mas gusto mo single lang muna ako. Pero meron talagang nag-o-offer ng love sa'yo. Baka nga seryoso din to. Pero parang on your part, you don't want, hindi mo na-accept yung offer niya. You're not sure actually. Hindi ka even sure kung totoo ba talaga na seryoso to or hindi. At saka hindi ka nakapokus sa kanya. Nakapokus ka pa rin sa ex mo. So, let's see more. See. Kasi, yung mga nangyari siguro sa inyo ng ex mo, hindi mo gusto yun. Parang hindi mo ginusto. Parang,
as a point na parang naniniwala ka pa din na babalik pa din siya. Parang ganun. So, about this this person is a bit, older than you. And, parang para sa kanya, pwedeng apam to, pumasok sa isipan ko yung apam. So, this time, pag magre-reading ako, pag may pumapasok sa isipan ko, ibabanggit ko na talaga. Kasi, these are my spirit guides message. Parang sinasabi, ito yung sabihin mo. Ito yun. Kaya sasabihin ko na. Might be this is an older than you. Might be sabi ko nga apam. Or this is just a person is someone na bakit meron siyang confident na to offer you this marriage because of alam niya na kaya niya. So, kaya kanyang suportuhan. And this person wanted to might be to be with you talaga. So, itong person na to nag-aantay siya. Nag-aantay siya sa'yo. And problem here is on your part, focus ka pa din doon sa isa. I think kayong dalawa ng person na to is meron na kayong communication or meron na kayong something dalawa. Baka kayo na nga dalawa nitong bago. Kaya lang, while kayong dalawa, Libra, iniisip mo pa din yung ex mo. Parang feeling ko, hindi mo man sa ginagamit siya. Parang nagkaroon ka ng karelasyon dito sa person na to para kalimutan yung ex mo. And parang siguro parang ganun, baka mahulog ka dito, baka makalimutan mo din siya, but yet okay naman yung relationship ninyo. Kaya nga aalos mag-o-offer na siya sa'yo, 'di ba, ng marriage. But then sa'yo, pagdating sa seryosohan na kasi, parang hindi ka pa sure kasi honestly, you're still thinking about your ex. So, hindi ka sure, honestly, sa pag-accept ng offer nitong person na to. Hindi ka sure sa decision mo, Libra. Might be mangyayari to this month of July. Yung ex mo, okay? Let's see kung nasaan na yung ex mo. Naghiwalay talaga kayo nun, sobra kang nasaktan sa paghiwalay ninyo. Pwedeng nagkaanak kayo nitong ex mo, or nabuntis ka ba na tong ex mo, and na miscarriage lang, pwede din nagkaanak talaga. So, may mga promises din talaga kayo when it comes into marriage, or baka kasal din talaga kayo nito, okay? So, just takes what resonates, okay? So, it's either kasal kayo nitong ex mo or ikakasal kayo, nag-live-in kayo nito. So, nung nangyari, itong person na to, nalaman mo na lang na may iba pala siya, natukso siya sa iba, kaya sobrang sakit to para sa'yo na nagmahal siya ng iba, nagkaroon siya ng iba. Kaya natuldok yung connection ninyo, natuldukan yung relasyon ninyo. But then, yung pagmamahal mo, nag-continue para sa ex mo. So, nung dumating itong person na to, itong bago na to, so naisip mo, why not, na itry ko to, baka makalimutan ko yung ex mo. Makalimutan mo yung ex mo. But then, hindi pa. So, Libra, for the outcome of this wedding rings, this marriage offer, Libra, I think
this person will keep on waiting kung kailan mo siya. Siguro ang sasabihin mo lang dito, might be not yet now. It's too early for that. Could be, continue muna natin yung relasyon natin. Baka early pa masyado to. Parang hindi muna. Mag-keep on waiting kasi siya dito eh. At magpapatuloy pa din talaga siya na mag-offer sa'yo ng love. And I can see Libra, willing talaga siya na pakasalan ka nitong bago na to. Ang problema, magkakaroon kayo dito ng problem. Ang problema, magkakaroon kayo ng problem. Ang problema, parang magkakaroon kayo ng struggle. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Pabagsak. Dahil sa parang sa mga confusions, sa parang feeling na naiipit sa sitwasyon, sa mga tinatago mo sa kanya, sa nararamdaman mo sa ex mo, at sa mga sa mga unsureness mo sa relationship ninyo. Syempre, 'di ba, Libra, if mahal mo talaga yung isang tao, todo ka talaga sa attention, mga Libra. Like, Libra holds the relationship. So, priority talaga ng mga Libra yung relationship. When they love that one person, focus talaga yan sila dyan. Priority nila yan, yung relasyon nila. So, maintindihan nyo, may mga Libra talagang marupok. So, when they love that person. Pero if hindi naman nila ganun kamahal yung isang tao, like they just appreciate yung kindness ng isang tao, or they just wanted to try, ganyan, ma-obvious din talaga sa Libra na hindi talaga nila mabibigay yung fully 100% time and effort sa taong yan. Pa sometimes appreciation, ganyan, communication, pero mararamdaman kasi dito ng bago na hindi ka Libra into him. So, dito kayo magkakaroon ng problem nitong person na to. And baka mapagod kasi to siya mag-antay sa'yo. And baka aatras siya sa offer niya. Kasi babagsak man kayo nito. Baka maghiwalay din kasi kayo nito eh. So, yun. Libra, you might be dealing here with Cancer for the new person. Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Pisces, Libra, here you are. You might also be dealing with a Taurus. And, yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's go for your career and finances. So, I'm going to pull an oracle card for your career and finances, Libra. Angel Answers Oracle card. Libra, for the month of July, love, career and finances reading. Oracle card. Libra, month of July. Oracle card for your career and finances. If you believe, somehow you will. If you believe. Yan. Kinantahan ko na kayo. Baka makaka-resonate kayo sa kantang yan. Okay? Anyway, tignan natin. Career and finances for Libra. Month of July. Libra, career and finances for the month of July. Career and finances for the month of July. Wish fulfillment. Wow! Libra, meron kang goal na ma-reach this month of July, Libra. I think ganito.
this month of July, magkakaroon ka ng mga ideas about reaching a goal. Magkakaroon ka ng goal, might be this month of July, and maiisip mo na gagawin ko na siguro to. Plano ba or goal ba? Iniisip mo na kasi itong gawin, pero parang lately, parang napapaurong ka. So, nadidelay siya, nakakancel, ganyan. Siguro isa na din dito yung kawalan ng confident, could be nagdadalawang isip ka. But this is really a goal for you. Kung mangyayari to, kung gagawin, magtatagumpay ka dito, sobrang magiging masaya ka. So, kaya siguro, sinasabi ng angel dito is, if you believe na kaya mo, gawin mo dahil kaya mo. Parang ganyan. This is a wish fulfillment for you eh. So, kailangan mo talaga dito maging strong and brave na magpatuloy no matter what. Ano man mangyari, ipagpatuloy ko to. Mabigo man ako or hindi. Pagpatuloy ko to kasi gusto ko to. So, you just really need to gain a strength talaga. Maglakas loob ka lang talaga. And you know what? Kung gagawin mo talaga yun, sabi nga dito ng angel is, if you believe, you will be successful one day sa goal na gagawin mo. Magiging success to. So, definitely, trap ka eh sa decision mo ng gagawin mo. Pero you don't have to worry about kasi may celebration. May success sa goal na papasok. Kung pagpapatuloy mo tong goal mo. Let's see more. Whatever it is, Libra ha. Kayo na may alam niyan. Let's see more. Okay. See? Libra, I can see also here a great changes. And, though, honestly, hindi talaga siya madali. Kaya din siguro nagdadalawang isip ka dito or loss of confidence kasi itong goal mo is hindi din talaga siya madali. It might be, may process talaga siya. Ano man tong goal mo. Hindi to basta, isang click lang, okay na. Okay lang pala. No. May gagawin ka talaga. Siguro, pwede kang magkamali, pwede kang ma-failed, pwede talaga possible. Pero, kasi, ano siya parang very complicated. Complicated ba? Parang, siya, mahirap, hindi madali. Pero, kaya ka nagdadalawang isip. Pero may tagumpay naman dito Magtiwala ka lang sa sarili mo. If you believe, right? So, may talaga dito, may celebration, and may victory. And happiness and fulfillment. And magiging stable ka. So, this is either business, either kung business mo to, gagastos ka dapat talaga ng malaki. So, sacrifice mo talaga yung pera mo, kaya hindi siya madali. Ano man to, kasi parang pwede din kasi siyang business But this is a great opportunity. So, if you believe, kaya mo. So, hanggat sa magtiwala ka lang sa sarili mo, at huwag ka makinig sa sinasabi ng iba, and huwag ka din masyado magtiwala sa iba. Baga, really observe the people around you, kasi marami na ngayong fake people, akala mo mabait, akala mo pagkatiwalaan, whether kilala mo man to o hindi, whether close mo man to o hindi, pamilya man to o hindi, madami na din hindi mapagkatiwalaan. So, observe mo din yung mga yan. So, let's see your finances. Libra, finances.
month of July. Maganda yung finances mo, Libra. Stable ka naman. So, I can see meron pang dadating na mga blessings eh. Baka ito na nga, itong blessing na to, pag ipagpapatuloy mo to, maganda yung outcome, 'di ba? So blessing na din to, not just for you but also for your family. So this is really para siyang new beginning na dadating sa iyo. And maganda din talaga to. It might be magandang kitaan to sa pera. Kasi these are all new beginning. These are all parang mag-grow yung money mo. And not just for you, but for your, might be, family. And also, may mga opportunity pa talaga na dadating dito. So, ang tanging ingatan mo lang din talaga dito is yung magtiwala nga. Magtiwala sa mga hindi mapagkatiwalaang tao. Because I can see here na pwedeng sabihin natin na scamming. Pwedeng, uy, partner tayo. Kaya natin, magbibigay ako, ganyan-ganyan, whatsoever. Kasi yun yung pumasok sa isipan ko. So, maka mga business partner. So, mas maganda siguro kung ikaw muna. Or ikaw na lang. Kung hindi mo man kapatid yung business partner mo, minsan nga pati kapatid, di ba, nalulugi pa. Pero, mag-ingat ka lang sa pagtitiwala. Kumbaga. Kasi pagsisihan mo din. Kung basta-basta ka lang magtiwala. So, kailangan mo din mag-smart. Smart naman yung mga Libra eh. So, I can still see a great changes. This is a Wheel of Fortune. So, Wheel of Fortune is really a great changes na mangyayari sa buhay mo in the near future. In the future, might be pag-uumpisa na siya this month of July. May nakikita talaga ako ditong magiging stable ka one day. So, yun. That is my reading for you, Libra. For the month of July, love reading and career and finances. Thank you and God bless.